Top Bangers TV. Marlon, kailan nga darating yung kaibigan mong si Meloy, yung caregiver? Bukas na ate. Maggayak na kayo at pupunta tayo sa kanila. Saktong bakasyon kasi mararanasan natin yung festival doon. Ipaggayak mo na rin si Buboy ng mga gamit na dadali niya. Sige. Ayos, makakapagbakasyon ako sa Batanes. Pangarap yan ng mga kaibigan ko eh. Ngayon, huyo sila. Pangarap nila tapos ako ang tutupad. Hanggang inggit na lang sila ngayon. Iyayabang mo naman ngayon sa kanila? Laga, iba talaga kapag may kaibigang balikbayan, ano? Loko ka ate ah. Baka akala mo ililibre niya tayo doon. Hindi ah. Usapan na namin ni Meloy na kapag magbabakasyon siya sa kanila ay sasama ako. Matagal ko nang gusto pumunta doon eh. Kaso lang, ang dami kong trabaho eh. Hindi ako makaalis. Saka isa pa, bira siya umuwi sa Pinas eh. At dahil hindi ko naman kayo maiwan ni Buboy, isasama ko na lang kayo. Once in a lifetime din ito. Kaya haba-habaan na natin ng bakasyon. Hindi naman tayo magrerenta ng tutuluyan kasi taga roon si Meloy eh. Pa, hindi naman talaga ako papayag na hindi mo kami isama ni Buboy, no? Malay mo, kayanin ng budget ng boyfriend ko na doon kami kasal kapag nag-propose na siya, di ba? Lo, sigurado ka bang pakakasalan ka nun, te? Parang wala namang balak eh. Ang tagal na ninyong magjowa hanggang ngayon. Di man lang makaisip na ayain ka ng kasal. Kasalanan mo rin naman kasi. Oh, bakit ko naman naging kasalanan? Hibang na hibang ka kasi sa lalaking yon. Kaunting kalabit lang at lambing, bibigay ka na kagad. Paano ka pakakasalan nun kung nakukuha naman niya yung gusto niya sa'yo? Uy, ikaw na lalaki ka. Kung makapagsalita ka sa akin, parang hindi 10 taon ang agot ng edad ko sa'yo. Saka, wala na ako sa kalendaryo. Magpapakipot pa ba ako? Sa edad kong ito na 40 anyos, dapat pa ba ako magpabebe? Tapos kapag iniwan ka, iiyak-iyak ka. Hindi naman ako lulukoy ni Arnold, no? Kita mong walang bisyo, hindi nagbabarkada. Yun nga lang, mukhang ayaw matali ang loko. Pero bahala siya kung ayaw niya. Basta anakan niya lang ako. Sa edad kong to, kung magloloko siya, hindi ko naiisipin. Pagtutulakan ko pa siya sa babae niya. Basta may anak ako, okay na ako doon. Sinasabi mo lang yan kasi wala pa ikaw sa sitwasyon eh. Pero kapag nandun ka na, baka mamaya lumuhod ka pa sa pagmamakaawa sa kanya eh. No way! Sige, tingnan na lang natin. Ikaw, ang sama-sama mo talaga. Parang ikaw ang laging kumukontra sa maganda kong kapalaran. Inaano ba kita? Magjowa ka na nga, para hindi ako yung nakikita mo palagi. Ang tanda mo na rin naman eh, di ka pa manligaw. Torpe ka yata eh. Saka na ako maghahanap ng babaeng liligawan kapag natapos na ako sa mission ko sa Batanes. Misyon? Ibig mong sabihin, hindi talaga bakasyon ng habol mo doon? Hoy Marlon, sabihin mo nga sa akin yung binabalak mo. Kapag iyan ikakapahamak mo, dadagukan kita. Anong dahilan mo? Bakit ka pupunta sa Batanes, ha? Yung kay Papa na naman ba yan? Oo ate, hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko nasusolve yung nangyari sa kanya eh. Alam kong hindi normal ang pagkamatay niya eh. Pero, di ba sabi nga ng doktor, may sakit si Papa. Tapos, nagka-anxiety pa. Yun na nga ate, bakit mangyayari yun sa kanya? Nagbakasyon lang siya sa Batanes tapos umuwi ng may sakit at katagalan nagbago na yung pangangatawan. Paano mo i-explain yun? Sige nga. Tapos, namatay siya at ang sasabihin lang heart attack. Napaka-imposible naman kasi. Healthy living naman siya, di ba? Marlon, ilang taon na rin patay si Papa. Patahimikin mo na siya. Hindi mo kasi naiintindihan ate. Sub-sub ka kasi nun sa trabaho para itaguyod kami ni Buboy. Ako ang nag-aalaga kay Papa nung nagkasakit siya. Kaya kita ko yung paghihirap niya eh. Alam kong may mali sa kanya eh. May kutob akong hindi naging maganda ang bakasyon niya sa Batanes noon eh. Hay nako, mukhang hindi na kita mapipigilan dyan. Parang matagal mo ng plinano yan eh. Basta Marlon ha, kung ano man ang balak mo, pagdating natin doon, lahat ng kilos at plano mo dapat sabihin mo sa akin ha. Uy, bakit naman?
Hindi mo na kailangan malaman pa, no? Basta, mag-enjoy na lang kayo ni Buboy doon. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Ikaw na nagsabi na hindi ka matatahimik hanggat hindi mo nalalaman ang totoong nangyari kay Papa doon. Eh paano kung mangyari din sa'yo? Eh, huwag naman sana. Kailangan kong kumatok sa kahoy. Sana ba yun? Pero sa oras talaga na may masamang mangyari sa'yo, Marlon, hindi ko matatanggap yon. Saka baka magmuto si Papa kahit matagal na siyang patay. Tapos galitan ako. Kaya kahit saan ka pumunta ha, sasama ako. Jesus, ang OA mo, ate. Basta, huwag matigas ang ulo mo. Ate Minda, bakit mo nakalabas yung mga damit ko doon sa kwarto? Aalis ba tayo? Oo, Buboy. Halika na. Iwanan na natin ang Kuya Marlon mong pasaway. Tulungan mo na akong tapusin ang pag-iimpake. Saan ba tayo pupunta? Tama po ba yung sinabi ni Papa na pupunta tayo sa Batanes? Sino pa pang sinasabi mo, Buboy? Saka, paano niya nalaman na pupunta tayong Batanes? Si Papa po. Yung nasa picture na nasa ibabaw ng mesa sa sala. Di ba po, sabi niyo si Papa yon? Ano ka naman kakausapin nun? Picture nga lang yon. Nagpakita po sa akin eh. Sabi niya nga, maganda raw po sa Batanes. Ay nako, ikaw talaga, Buboy. Palibhasa, wala kang kalaro dito sa bahay. Kung ano-ano sinasabi mo, pati picture ni Papa kinakausap mo. Totoo naman po sinabi ko eh. Palagi ko nga pong nakakausap si Papa. Tapos, naglalaro kami. Minsan nga po, nagiging butterfly siya na kulay puti eh. Ay nako, basta, tama na nga yung sinasabi mo. At kinikilabutan ako. Kung kailan tayo mamamasyal, saka ka naman nananakot ng ganyan. Bakit naman po kayo matatakot? Di ba, Papa niyo naman po yun? Sige na, Buboy. Takutin mo lang si ate. Sabihin mo, minumulto siya ni Papa. Tumigil ka na nga, Marlon. Hindi nakakatuwa ah. Saka, walang dahilan si Papa para multuin ako. Dapat si Mama ang minumulto niya kasi iniwan siya at ipinagpalit sa lalaking malaki ang tiyan dahil sa bisyo. Halika na nga, Buboy. Saka, tigil-tigil mo na yung kasasabi ng kung ano-ano ha. Baka hindi ka namin isama sa Batanes. Tama po pala si Papa. Sa Batanes nga po tayo pupunta. Kaya po pala ang saya-saya niya kanini. Ay naku, sinabi nang tumigil ka na eh. Mga kabangers at mga kayanggaw, kilala ang Batanes sa isa sa mga lugar sa Pilipinas na talaga namang maganda. Kaakit-akit ang mga isla at dagat nito. Tinagurian itong heaven on earth dahil sa malaparaiso nitong itsura. Pero sa kabila ng kagandahan nitong taglay, may kwentong hindi nadiskubre ng mga tao dahil nakalihim ito sa hiwaga. Sinong mag-aakalang sa bawat patak ng ulan na ibubuho sa lugar na yon ay may luhang sumasabay? Sa bawat ihip ng hangin ay naghahatid ng yakap ng pagmamahal na gustong maramdaman ng taong nangungulila. At sa bawat hampas ng alon sa dagat ay tila naghahanap ng mga kwentong gustong ibahagi sa iba. Si Marlon, isang call center agent na nagbakasyon sa Batanes, ay hindi pa lumayo sa maingay na mundo. Kung di dahil gusto niyang tuklasin kung bakit nagpapabalik-balik sa lugar na yon ng kanyang ama na naging sanhi pa ng kamatayan nito. Isang lihim na itinago ng kanyang ama na gusto niyang maintindihan. Isang kwento na gusto niyang maunawaan. At nang umuwi sa bansa ang kaibigan niyang si Meloy, nagkaroon siya ng pag-asang matutuldukan na sa wakas ang kwentong pumupuno ng kanyang pangungulila sa ama. Masasagot na kaya ang lahat ng kanyang katanungan? Tunghayan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Marlon na taga Caloocan. Ate, may kumakatok po. Gumising ka na. Uy, ate. Teka, anong oras na ba? Baka si Marlon na yan. Sinundo nga pala niya sa airport yung kaibigan niya. Sandalit pabubuksan ko ng pinto. Yung taga Batanes po, ate. Oo, Buboy.
Bakit pala ang aga mong gumising? Excited po kasi ako eh. Saka po, makaiwanan niyo po ako. Ayaw ko pong maiwan kay Kuya Arnold. Ang harot-harot po niya eh. Ikaw talaga, loko ka. Kapag narinig ka ng Kuya Arnold mo, lagot ka na naman doon. Mamamagaan na naman yung pisngi mo sa kakapisil niya. Ate! Ate! Tulog ka pa ba? Teka, nandiyan na, sandali lang. Oh, ano? Grabe naman yung tulog na yan para mantika. Binuksan na nga ang pinto, nagre-reklamo ka pa. Sino yung kasama mo? Akala ko ba si Melo yung susundin mo? Sino yung baklang yan? Ate, si Meloy nga yan. Ano? Paano nangyari yun? Nakarating lang ng ibang bansa, pagbalik nakadamit pang babae na. Ganyan ba nagagawa ng abroad? Hello, Ate Minta. Yes, it's me. Melay ng pangalan ko, ha? Oh, kumusta? Sus ko kang lalaki ka. Sa sobrang tagal mo sa ibang bansa, ang dami mo na sigurong pera, no? Wala namang papaglagyan at nagawa mo nang bumili ng bagong katawan. Hay, pumasok na nga muna kayo. Pinagtitinginan kayo ng mga chismosang kapitbahay natin, no? Ano, maganda ba nabili kong bagong katawan, Ate Minda? Ang sexy, ano? Ay, ewan ko. Baklita ka. Bakit mo sinira ang sarili mo ng ganyan? Nung sabay kayong mag-aral ni Marlon sa kolehiyo magkatabi kayong natutulog sa kama. Tapos, nagpapataasan at nagpapalayuan pa kayo ng ihi kapag lasing. Tapos ngayon, sandali nga, hindi na kayo pwedeng matulog sa isang kwarto, ha? Ay, ang ate talaga. Ano naman ang tingin mong gagawin ko sa BFF ko? Di ko naman yan rape, no? At di naman kami talo. Body-body kami niyan. Pero aminin mo, ang sexy ng katawan ko, ano? Ang kinis. Ang ganda-ganda ko, di ba? Eto ang pangarap mong katawan noon. Tinupad ko na. Hindi mo kasi magawang tuparin eh. Tingnan mo yung tsura ko ngayon, ikaw, kakambal mo na ang drum. Ayos lang, kapag chubby, ibig sabihin maraming pagkain. At chubby ngayon, ang new sexy. Ay, sa bagay, may point ka. Lumaban siya. Akin na nga yung bagahe mo, Meloy. Itatabi ko na lang sa kwarto. Dumiretso ka na sa kusina para makakain ka na. Tapos, magpahinga ka muna. Bukas pa naman ang biyahe natin eh. Ay, salamat sa pag-aabala. Gutom na nga talaga ako eh. Oh, sakto. Ipinagluto kita ng kare-kare. Paborito mo yan, di ba? Ay, oo naman, te. Iba ka kasi magluto ng kare-kare eh. Kaya nagustuhan ko ah. Isinasama mo na kasi yung bagong na alamang sa mismong ulam kaya nagbi-blend na lalo yung lasa eh. Saka nakakatamad pang isasawsaw ang ulam sa bagoong, di ba? Kung halo-halo na sila, masaya. Bongga! Ikaw po pala si Kuya Meloy. Bakit po ganyan ang damit nyo? Mambabae po yung suot nyo. Sabi po nila, kuya at ate, lalaki daw po kayo eh. Sino tong bubit na ito ha? Sino to ha? Bunso namin kapatid, si Buboy. Oh, nakahabol pa si papa nyo bago siya namatay. Ang tagal ko na kasing hindi nakakatawag sa inyo kaya windang na windang ako sa mga pa-surprise ha. Oo, 1-year-old si Buboy nung namatay si Papa. Hindi ko gets ha. Sabi mo, hiwalay na sila ni mama mo noon. Magulo nga ang kwento eh. Basta para paiksiin, buntis na si mama noong nanlalaki siya. Tapos, nung nahuli namin siya kasama yung lalaki niya, nakipaghiwalay siya kay papa. Sumama sa lalaki. Tapos one day, bigla na lang sumulpot para iwanan tong batang to kasi ayaw daw tanggapin ng lalaki niya. Ay, paano niyo naman nalaman na anak ng tatay niyo yan at hindi doon sa lalaki niya? Tinatanong pa ba yan? Kamukhang kamukhaan ni Papa oh. Ay, sa bagay, may hawig nga. Talagang ikinuwento niyo ang mapait na life story ni Buboy sa harapan niya mismo ha. Ouch ha. Matagal na po nilang sinabi sa akin yun. Saka kahit naman po hindi nila sabihin sa akin, malalaman ko rin po eh.
Gaba? At paano naman, ha? Kinuwento po sa akin ni Papa. Paano naman kayo magkakausap 1-year-old ka raw nung gumora na sa heaven ng Fafa mo, kid? Lagi po kami nagkakausap ni Papa Dinadalo po niya ako. Basta po kapag may naririnig akong kakaibang ingay, parang tumutunog ng flute, paparating po si Papa. Totoo ba ang mga sinasabi ng batang yan, best friend? Kaka-cellphone niya yan. Kung ano-ano kasi napapanood sa social media Hay nako, huwag niyong hayaang matalo ng imagination niya ang batang yan, Delikado yon. Nagtatayuan ng balahibo ko sa katawan. Uuwi pa naman tayo sa amin, tapos may nakahain palang usapang multo dito. O di ba may history pa ang papa niyo doon sa Batanes? Baka mamaya magmulto siya tapos sumama sa atin doon. Naku po! Parang mas tinatakot mong sarili mo, Meloy Kumain ka na nga at lalamig itong ulam. Bata lang si Buboy. Hindi mo dapat pinapaniwalaan ang kwento niya. Ganyan talaga mga bata. Malalawak ang imagination. Ay, sabagay. Pero, Melay na nga ang pangalan ko, ha? Huwag kayong mahiyang tawagin akong Melay. Kinabukasan, nagbiyahe na rin sila papuntang Batanes. Dahil yon ang unang pagkakataon ni Buboy na sumakay sa eroplano, takot na takot siya. Todo alalay sa kanya ang kapatid na si Minda. Sumama ang timpla ng katawan ni Buboy dahilan para magsuka siya. Ano ka ba, Buboy? Masama na nga ang pakiramdam mo. Lingon ka pa ng lingon sa likuran. Sino ba tinitingnan mo doon? Si Papa po. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung kakapapa mo. Hanggang dito ba naman sa eroplano sinasabi mo yan? Manahimik ka na nga. Pinapatawa lang naman po ako ni Papa Sinasabi niya, huwag akong matakot. Saka po kasi, yung babaeng nasa unahan natin, nakakatakot po siya. Ang sama pong makatingin. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, wala namang babaeng lumilingon dito Nilalagnat ka ba? Nagdideliryo ka ba? Patingin nga ng noo mo at lik mo. Teka, may sinat ka nga. Talagang masama ang pakiramdam mo. Opo. Oh, ano nangyayari ate? Eto kasing si Buboy masama ang pakiramdam. Pagkatapos magsuka, parang may sinat naman siya. Ayan Di bali, saglit lang naman itong biyahe. Mahigit 1 oras lang to. Kaunting tiis na lang ha, Buboy. Pagkarating nila sa airport, naghintay na roon ang sundo ni Meloy. Isang van ang dala ng kanyang pamilya at hindi naman lahat ay sumasama sa pagsundo kaya maluwag ang sasakyan para sa kanila. Ina! Father! Nako, itong batang ito. Akala ko nagbibiro ka lang nang sabihin mong babae ka na talaga. Parang tumatawag ka hindi naman ganyan ang itsura mo. Blouse yung suot mo. Pambabae yan O diba? Ang ganda-ganda ko ngayon. Sabi ko sa iyo kung talaga magmamana ng beauty mo. Pero di na ako nag-dress. Baka maging sikat ako dito sa atin. Magpapaka-normal muna dito ako kaya blouse lang tong suot ko. At hindi dress. Baka kurutin ako sa singit ni Nanang Ay, sinabi mo pa. Yari ka talaga sa lola mo. Ay, teka. Ito na ba yung kaibigan mo? Yung sinasabi mong isasama mo dito? Ay, yes, mother. Magkakapatid yan sila. Malalayo ang mga agwat ng edad kasi mahabang salaysayin. Huwag na natin pag-usapan. Si Marlon po, ang BF ko. Siya naman si Ate Minda at saka si Buboy. Ay, teka, nasan si Buboy? Ha? Dito lang siya sa tabi ko Teka, nasa na nga ba yun? Buboy! Oh, ayun. Nakatayo dun. Anong ginagawa niya dun? Buboy! Halika nga dito. Bakit ka ba lumalayo sa amin? Kasi po, yung ali kanina, nabangga po niya ako Tapos, ang bad niya po. Di man lang nag-sorry. Tiningnan pa niya po ako ng masama Ha? Sino bang ali?
Yung kanina po dun sa airplane, yung masama tumingin, nakakatakot po siya. Ay, pabayaan mo na siya. Sa uli-uli ha, huwag kang lalayo. Kapag ikaw naligaw, akala mo ba hahanapin ka namin? Bahala ka talaga sa buhay mo. Magpaampong ka na lang sa mga taga dito. Mababait naman sila dito eh. Tsaka ampunin ka. Si ate, tinakot pa talaga yung bata. Eh makulit eh. Iwanan ko talaga dito sa Batanes yan eh. Ay nako, huwag nyo nang takutin ang bata. Halina kayo, sumakay na kayo sa van para makauwi na tayo at makapagpahinga na kayo. Halina guys, halina kayo. Malayo pa ba yung sa inyo, Meloy? Ay, naku hindi. Pwede nga lakarin kung hindi sakitin ang tuhod mo eh. Nagpasundo lang ako ng van kasi nga may mga dala-dala tayong maleta. Dito lang kami nakatira sa Basco. Ba't na ron? Ayun o. Hayaan mo, makikita nyo maya-maya lang. Malapit nga lang pala. Ganda talaga dito eh, no? Simoy pa lang ng hangin, sariwa na. Kakaiba ang langit. Ate, nasusuka po ulit ako. Ha? Nasusuka ka? Ano ba nangyayari sa'yo, Buboy? Kanina ka pa sa aeroplano nagsusuka ah. Wala ka namang kinain na ikasasama ng tiyan mo. Oh, etong plastic. Sumuka ka dito. Ayos lang ba ang bagets na yan? Parang namumutla siya oh. Saka pinapawisan ng butil-butil. Ay nako, baka nausog siya. Hayaan mo, pagdating sa bahay, pakuluan agad natin sa asin yung damit niya. Kanina pa niya binabanggit yung ali. Baka yun ang nakausog sa kanya. Pero wala naman ako nakitang ali na masama ang tingin sa kanya eh. Baka natatakot lang siyang sumakay sa eroplano. Siguro nga pero mainit siya oh. Pero malamig ang pawis. Ayos ka lang ba, Buboy? Ano nang pakiramdam mo? Natatakot po ako dun sa ali. Wala na siya. Hindi na natin siya makikita. Kaya huwag ka na matakot ha. Malapit na tayo kaya makakapagpahinga ka na maayos. Nung makarating na sila sa bahay nila Meloy, agad nilang pinagpahinga si Buboy. Binihisan ni Minda ang kapatid at kagaya ng sinabi ni Meloy ay pinakuluan nila ang hinubad nitong damit. Pinahigop muna nila ng mainit na sabaw ang bata bago pinatulog. Habang nagpapahinga si Buboy ay nakipagkwentuhan naman sina Minda at Marlon sa pamilya ni Meloy. Napuno ng tawanan ng bahay dahil sa kakwelahan ng kaibigan ni Marlon. Hating gabi nang magising si Marlon dahil sa ingay ng mga asong tumatahol sa labas. Patay na ang ilaw kaya madilim ang kanilang silid. Wala silang maaninag sa paligid kaya kinapa niya ang kanyang cellphone para pailawin ito. Pero bago pa niya ito mahawakan ay narinig niya si Buboy na nagsasalita sa sulok. Buboy? Nasaan ka? Sino kausap mo? Kuya, Nasaan ka ba? Lumapit ka nga dito. kinakausap ko po si Papa. Natatakot po kasi ako. Panay ang tahulan ng mga aso sa labas eh. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Matagal nang patay si Papa. Nasaan ba yung switch ng ilaw? Buksan mo nga. Ayan po, binuksan na ni Papa. Ako nga, huwag mong pinaglololoko ha. Lumapit ka nga dito. Totoo naman po ang sinasabi ko, Kuya Marlon eh. Nandito nga po si Papa. Kanina ko pa po siya kausap eh. Masaya nga po siya kasi nagpunta daw po tayo dito sa Batanes. Ilang beses ba namin sasabihin sa'yo na patay na si Papa? 6 years na siyang patay, Buboy. Kung sino man yung multo na kinakausap mo, hindi yan si Papa ha. Kaya huwag mo nang kausapin at baka mamaya kunin ka niyan. Ikaw ba gusto mong ilayo ka sa amin ng multong nagpapanggap na si Papa? Pero sabi po kasi ni Papa, hindi naman daw po siya patay eh. Nasa ibang mundo lang daw po siya. Sumama daw po kasi siya sa magandang sirena ng dagat na nakatira dito sa Batanes. Ay naku po. Alam mo, kaka-cellphone mo talaga yan. Mula ngayon ha, hindi ka na magse-cellphone. Saka isa pa, di ba masama ang pakiramdam mo? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Madaldal ka na kasi uli eh. Ayos na po ko.
Kaya po nagpunta si Papa dito kasi pinainom po niya ako ng tubig. Kakaibang tubig daw po yun eh. Kasi galing daw po yun sa mundong tinitiran niya ngayon. Kaya po nawala na yung hilo at saka yung pagsusuka ko. Ay, Buboy. Hindi ko alam kung magaling ka na nga ba talaga o baka nagdidelirio ka na eh. Ba pinagsasasabi mo? Patingin nga mo, halika. Oh, hindi ka naman na mainit. Mukhang okay ka na. Pero kung ano-ano pa rin ang sinasabi mo. Alam mo, mabuti pa. Mahiga ka na. Halika, matulog ka na uli. Maaga pa oh. Bakit kasi gumising ka ng ganitong oras eh? Maingay nga po kasi yung mga aso kanina. Kaya po sumilip ako sa bintana. Tapos may nakita po akong babae. Nakakatakot ang itsura. Lumipad po siya. Para siya pong yung masungit na babae nakita ko sa airplane. Oo. Hayang ka na naman eh. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Kanina si Papa. Ngayon naman babaeng lumilipad. Ay, kasalanan talaga yan ang kung ano-anong pinapanood mo sa social media eh. Huwag ka na talaga magsi-cellphone ha. Totoo naman po kuya eh. Tama na. Matulog ka na. At baka magising pa si ate. Mapipingot ang tenga mo niyan. Alam mo namang umiinit ulo niyan kapag naiistorbo sa pagtulog. Pinantayan ni Marlon ang kapatid hanggang sa makatulog ito. Hindi na rin niya pinatay ang ilaw dahil kinikilabutan na siya sa mga nangyayari. Alam niyang isinilang si Buboy na bukas ang third eye pero palagi nila itong pinagsasabihin na hindi totoo ang nakikita. Ayaw kasi nila na maging normal na kay Buboy ang ganon dahil tsak na mabubuli siya sa eskwela. Kinaumagahan, maagang bumangon si Marlon. Hindi naman siya gaanong nakatulog mula nang magising kaya nagpasya siyang maagang lumabas ng bahay para maglakad-lakad. Pagkalabas niya ng pinto ay tumambad agad sa kanya ang isang matandang lalaki. Nakatayo lang ito at nakatingin sa bahay ng kaibigang si Meloy. Excuse me po. Ako nga po pala si Marlon. Mukhang kanina pa po kayo nakatitig dyan sa bahay ng kaibigan ko. May kailangan po ba kayo? Sino po ba kayo? Ako si Fredo. Isa akong antingero. May nararamdaman kasi akong kakaibang enerhiya sa bahay na yan. Hindi normal na enerhiya. Parang inilagay lang ng kung sino na may kung anong pakay. Ho? Pasensya na ho Manong, pero may saltiko ba kayo? Alam kong hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko. Pero mag-iingat kayo dyan. Ang enerhiyang ibinalot sa bahay na yan ay magdudulot ng sakit at kamatayan. Hindi ordinaryong tao ang naglagay niyan. Hindi tao? Ano ho? Hindi ko masiguro kung ano. Pero marunong siya sa itim na mahika. Hindi mo mauunawaan kasi hindi nga kapanipaniwala para sa isang normal na taong kagaya mo. Basta mag-iingat lang kayo. Ay, hindi ako ganong nakatulog buong gabi dahil doon sa maninikil na nakita ko. Pero masyado siyang mabilis. Natakasan niya ako. Pero hindi bale. Magtatagpo rin ang landas namin. Sino ho? Yung babaeng gumagamit ng itim na mahika. Dumating siya dito kagabi. Hindi ko lang nahuli. Sigurado kung may kukunin na naman siyang buhay. Kailangan ko siyang pigilan. Sandali lang ho, Mang Fredo. Taga dito ho ba kayo? Hindi. Solo traveler ako. Naglalakad ako sa iba't ibang panig ng bansa para manghuli ng mga aswang na nambibiktima ng mga tao. Kagaya nung maninikil kagabi, nakapagtataka lang, tuwing ika-4 na taon ay bumabalik siya dito. Bakit kaya? Yun ang kailangan ko malaman. Kung bakit siya pabalik-balik dito. Aswang? Totoo yun? Di ho ba ang mga aswang nambibiktima lang ng mga buntis? Wala naman hong buntis sa pamilya ni Meloy Hindi rin naman ho buntis si ate. Teka, buntis si ate?
Imposible naman. Kung buntis si ate, bakit si Buboy yung parang naglilihi? Ay, nako. Wala naman akong sinabi na may inaaswang dyan sa inyo, ah. Hindi, naisip ko lang ho kasi si Buboy kasi nagising ho ng alanganing oras kagabi. Nagtahulan po kasi yung mga aso. Nakita daw po niya na may babaeng lumilipad. Posible ho kayang aswang yon? Nakita niya. Pero paano nangyari yon? Kasi ho, yung kapatid kong yun ipinanganak ho na may special talent. Bukas ho yung third eye niya. Gusto ko nga ho maghanap ng kaya magsara ng third eye kasi kung ano-ano na ho nakikita na kapatid ko eh. Hindi naman basta-basta na isasara ang third eye, iho. Nasaan ba yung kapatid mo? Pwede ko ba siyang makita? Bakit ho? Matutulungan niyo ho ba siya? Malalaman natin. Sige ho. Mamaya po paggising niya, sasabihan ko ho kayo. Saan ho ba kayo tumutuloy dito? Doon lang sa apartment na yon. Yon, sa unang pinto. Katukin mo lang ako doon. Paano? Maiwan muna kita at gagayak lang ako. Pupunta kasi ako sa Siayan Island eh. Siayan Island? Oo, bakit? Pwede ho ba akong sumama? Kung turista ka, hindi kita may sasaba. Kumuha ka na lang ng tour guide kasi mas may papasyal ka nila. Hindi naman kasi pamamasyal ang habol ko dito sa Batanes eh. Ang totoo niyan, hindi rin po pamamasyal ang habol ko dito. Gusto kong malaman kung bakit ang papa ko pabalik-balik dito sa lugar na ito hanggang sa kamatayan niya. Bukang bibig pa rin niya po yung Batanes, lalo na ang Siayan Island na yun. Siguro dahil maganda yung lugar kaya hindi na niya makalimutan. Hindi po Ni minsan hindi niya kinuwento sa amin ang dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta dito. Kung sa lugar lang naman, marami din naman kaming napapasyala na magagandang beach at provinces. Pero iba dito Naniniwala ko na may kakaibang nangyari kay Papa kasi nung umuwi siya sa amin, ilang linggo lang nagkasakit na siya. Ilang buwan siyang naratay sa higaan hanggang sa tuluyan ng bumigay. Pero mula nang magkasakit siya, palagi niyang sinasabi na babalik siya uli. Sasama na siya. Pero hindi naman alam kung sino yung tinutukoy niya. Baka nagkasakit siya. Baka nakakain ng nakakalasong isda tapos nag-halusin. Baka nakakain ng nakakalasong isda tapos nag-halusinate. May mga ganong kasing sakit na hindi agad-agad na-detect ng mga doktor. Kaya napagkakamalan lang na anxiety. Hindi ho siguro Ilang taon pa lang ho si Buboy noon nung magkasakit si Papa. Palagi siyang nagtuturo na parang may nakikitang hindi namin nakikita. Tapos bigla siyang iiyak. Tapos parang may naririnig akong tumutugtog ng flute. Tapos si Papa, itinataas niya yung kamay niya. Saka sasabihin na hintayin siya at sasama na siya. Ano ka mo? May tumutugtog ng flute? May naririnig ka rin bang kumakanta minsan? Hindi ko po matandaan Hindi ko alam kung kumakanta o humihimig lang. Hindi ko naman pinapansin kasi nga wala naman akong nakikita at baka pagod lang ako noon. Posible kayang may nakitang magindara ang tatay mo? Ko? Magindara? Ano yun? Isa yung uri ng halimaw sa dagat na bumibighani ng tao. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka nakukuha. Isa yung sirena pero tinatawag ding aswang ng karagatan. Aswang ng karagatan? Magindara? Sinasabi niyo ba na kinuha si Papa ng sirenang aswang? Posible yon. Kung ganon, mas kailangan ko pong pumunta sa islang yon. Wag na. Mapanganib. Wala kang proteksyon. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kapag nagustuhan ka ng magindara. Baka matulad ka na lang sa tatay mo. Saka isa pa, patay na ang tatay mo, di ba? Ano pa ang dahilan para alamin mo ang totoo tungkol sa pagkamatay niya? Hindi po natatahimik si Papa Palagi siyang nagpapakita kay Buboy. Natatakot ako baka sunduin niya si Buboy Ganun ba?
O sige, dali mo sa akin ng bata para makita ko. Opo, sige po. Pagkatapos nilang mag-usap ay hindi na tumuloy sa paglalakad si Marlon. Pumasok uli siya sa bahay at nakita niyang gising na ang mga nakatira doon. Pati ang kapatid niyang si Minda ay nasa kusina na rin at tumutulong sa paghahanda ng almusal. Oh, galing. Sa labas lang. Maglalakad-lakad sana ako kaya lang nakausap ko si Mang Fredo. Oh, may nakita kang kaibigan? Ba, good for you ah. Nagtagpo kayo dito. Small world. Sa dulo pa kayo ng bansa nagtagpo ah. Hindi ko siya kaibigan. Solo traveler siya. Nakakwentuhan ko lang. Ano naman na napag-usapan nyo? Pupunta daw siya sa Siayan Island. Ate, bala kong sumama sa kanya eh. Tapos, sabi niya, isa siyang antingero. Gusto niyang makita si Buboy. Pinagsasabi mo, Marlon. Estranghero yan. Bigla ka nalang sasama sa kanya. Tapos, ipapakilala mo pa si Buboy. Ano bang meron kay Buboy na kailangan niyang makita pa ang bata? Nasabi ko kasi na may third eye yung bata eh. Ano? May third eye? Naman kung meron. Normal lang naman sa tao na may gift. So, bakit mo pa ipapakita ang bata sa kanya? Baka mamaya kidnapper yan ha. Dayo pa naman kayo dito. Matanda ka na, bestie. Huwag kang basta-basta nagtitiwala. Buti pa mga bata sumusunod kapag sinabing don't talk to strangers. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Ano pa bang hindi namin maintindihan? Ang linaw naman ng sinabi mo, di ba? Kagabi kasi, nagising kami ni Buboy dahil sa mga asong nag-iingay sa labas. Tapos sabi niya, nakakita daw siya ng babaeng lumilipad. Hindi ko na nga siya pinaniwalaan kasi bata. Kaso, nung nakausap ko si Mang Fredo, nakita rin pala niya yung babaeng sinasabi ni Buboy. At kailangan daw niya itong mahuli. Antingero daw siya at tumuhuli siya ng mga aswang. So, sinasabi mo na aswang ang babaeng nakita nila. Sabi niya, Naniwala ka naman. Pwede ba, Marlon? Huwag kang ang pasok ng pasok sa gulo. Kung ano na lang ang pakay natin dito, doon na lang tayo mag-focus. Pwede? Kung ano man ang problema ng lalaking nakilala mo, huwag ka na makisawsaw. Huwag mo nang ipakita si Buboy sa kanya. Parang di mo naman alam na nausog na yung bata sa eroplano pa lang, di ba? Correct! Hay nako, mag-almusal na nga tayo. Tapos, pupunta ako sa munisipyo para kumuha ng permit para sa gagawin natin pamamasyal sa mga isla. Tapos kakausapin ko na rin yung ninong kong mangingisda. Aarkilahin natin yung bangka niya para makagala-gala tayo. Ay, gusto ko yan. Excited na akong libutin ng Batanes eh. Finu-charge ko na nga itong digicam ko eh oh. Ay, hak! May digicam! basta, huwag natin kalimutan ng Siayan Island ha. Yun lang ang pakay ko dito. Mapupuntahan din natin yon, kaya relax ka lang, pwede. Alas 12 ng tanghali nang makarating sila sa Siayan Island. Pinagtulungan nilang iset up ang tent at ayusin ang mga dala nilang gamit. Habang nag-aayos ng tent si Marlon ay may napansin siyang nakatayong tent sa bandang kaliwa nila. Aba, may kasama pala tayong turista dito. Kanina pa kaya sila? Guys, dito na muna kayo ha. Pupuntahan ko lang yung kabilang tent. Tapos na naman ako mag-set up ng tent natin eh. Bahala na kayo dyan sa mga gamit ha. Uy, Marlon! Ang hilig mo talaga mga bahay. Mangi-istorbo ka pa talaga dyan. Bumalik ka nga dito. Nakikipagkaibigan ako ate. Hindi naman masama yun. Ay, pabayaan mo na siya. Hindi naman sila mapapahamak dito eh. Saka, nandyan lang sila oh. Hindi naman yan lalayo. Masyado kang nega. Look mo nga itong outfit ko oh. Tingnan mo ah. Maganda ba? Bagay ba ang two-piece ko? Huwag mo nga akong tinatanong ng mga ganyan at wala akong alam sa fashion. Ang masasabi ko lang, maglagay ka ng lotion na panglamok
Dahil sa itsura mong yan, tsak, papapaking ka nila. Ay, yes naman. May dala naman akong lotion. Lahat na yata ng klase ng lotion ay dala ko eh. Look po. Alin? Yung gay na kinakausap ni BFF. Ang gwafo naman ng Fafa na yon. Ay, sis, wait ka lang dyan ah. Aaura lang ako doon. Bet ko yung mga ganong body, parang sa gym nakatira. Uy, talagang pupunta ka doon? Pipisil-pisilin ko lang ng konti yung abs niya. Kahit dito sa pwesto natin, tanaw na tanaw yung nakakapaglaway niyang body. Topless pa talagang Fafa. Ay, diyan ka na muna sis ha. Magkwentuhan lang kayo ni Ninong dyan ha. Pagkalapit ni Meloy sa dalawang lalaki, ay kaagad niyang pinakitaan ng mga ito ng post na parabang model na kinukuhaan ng picture. Oh, anong ginagawa mo dyan, Meloy? O bakit? Obvious ba? Kunin mo itong camera ko. O, dali. Kuhaan mo ako ng picture. Huwag mo na nga akong idamay dyan at may kinakausap ako dito. Sige na naman, Marlon. Picturean mo ang sarili mo, dali. Dito. Lahat ng angulo kunan mo, ha? Talagang ganyan mag-picture o nagpapapansin ka lang? Dikit na dikit ka na kay Manong ah. Ay, sorry. Hindi ko napansin na may tao pala dito. Ay, hi, Wafu. My name is Melay. And yours? Fredo, Ay, ang baritono ng boses. Paano may nalagaan ng boses mong yan? Saka, ang perfect body mo na to. Paano may naalagaan? Gusto mo bang alagaan na lang kita? Ha? Sana, break na kayo ni Jezebel para pwede na tayo, Fredo. Uy, tumabi ka nga, Meloy. Aray naman, bakit ka nanunulak? Napasubsub tuloy ako sa matigas niyang dibdib. Siya yung sinasabi ko sa inyo na nakausap ko kaninang umaga, si Mang Fredo. Ah? Siya ba yun? Di mo naman sinabi agad na ganyan pala siya kagwapo. Di sana eh, naimbitahan kong mag-almusal sa bahay. Ah, Pogi, mag-isa ka lang nagpunta dito? oo. Wow! Ganyan na ganyan ang gusto ko yung mga matatapang para kaya akong ipaglaban. Ay nako, pasensya na po kayo sa kaibigan ko to ha. Hanggang ngayon kasi hindi pa yan tuli. Marunong ba kayong tumuli? Palagay ko yan ang kailangan yan eh, para hindi na tumili at pumilantik yung mga daliri. Ay, yeah. Actually, kailangan pa akong tuliin uli kasi feeling ko kulang ang pagputol dati. Gusto ko sana yung sagad. Kaya mo bang isagad, Fredo baby? Uy, tumigil ka nga. Nakakaya dun sa tao. Manong, sayang at hindi namin naisama yung kapatid kong si Buboy. Hindi ko kasi siya pwedeng dalhin dito kaya iniwan namin dun sa bahay nila Meloy eh. Pero pag uwi ho, dadalhin ko sa inyo yung bata. Eh, ayos lang naman yon. Marami pa naman pagkakataon eh. Natuloy din pala kayo dito. Nagtayo rin kayo ng tent. Balak nyo bang dito magpalipas ng gabi? Oo eh. Bukang bibig lagi ni Papa ang lugar na ito noon. Pero kapag tinatanong ko kung anong meron dito, di naman niya sinasagot. Tumatahimik lang siya na parabang bawal sabihin kung ano man ang natuklasan niya dito. Ay, kayo ho, anong pakay niyo dito? Mukhang magpapalipas din ho kayo ng gabi dito. Oo. May hinihintay kasi ako dito eh. Dito? May katagpo ka dito? Ara, ay, ang sakit naman. Hindi pa nagsisimula, mukhang mabubroken na kagad ako. Huwag ka na kasing basta-basta nangangarap para di ka nasasaktan. Piliin mo yung pangarap na makakatotoo lang ha. Ay, best friend ba talaga kita? Mapanakit ka eh. Pero, sino bang hinihintay mo, ha, Fafa Foggy? Mas maganda ba siya sa akin? Mas sexy, ganon? Hindi siya tao. Pero hindi rin ako sigurado kung darating siya. Wala na kasi yung kaibigan kong kasama kong pumunta dito eh. Dalawa ho pala kayong pumupunta dito dati. Nasaan na ho siya?
Hindi ko alam. Ang huling usap namin noon, ang sabi niya, hindi na raw siya makakabalik dito. Kaya mukhang ako na lang ang magtutuloy sa kung ano man ang pakay namin dito noon. Oh, mukhang malalim ang pinanggagalingan mo, ha? At mukhang mahaba-habang usapan yan. Mag-isa ka lang naman dito eh. Baka gusto mong mag-join na lang sa amin dun sa kabilang tent. Sumabay ka na sa amin na maghapunan mamaya. Masarap tumambay dito kapag may bagong kakilala na may dalang magandang kwento. Dahil sa pamimilit nila kay Mang Fredo, napapayag nila ito. Itinuloy nila ang kwentuhan habang nagluluto ng pagkain mapagsasaluhan nila. Pwede ho bang ikwento niyo sa amin kung ano yung pinagsimulan? Kung bakit kayo nagpapabalik-balik dito ng kaibigan niyo? Di ho ba sabi niyo kanina antingero kayo? Ano ho ba yun? Maraming trabaho ang antingero. Depende na lang kung anong gusto niyang gawin. Yung iba, nagpapakadalubhasa sa paggawa ng mga agibat. Yung iba naman, panunugis ng aswang. Ano ho kayo doon? Pinatay ng aswang ang asawa ko noon. Buntis siya. Nakadistino ko sa malayo. Stay in. Karpentero kasi ako. Kung saan may project doon kami. Kaya ang pamilya ko laging naiiwan sa bahay namin. Buntis ang asawa ko sa ikatlo naming anak. Wala namang aswang sa lugar namin Pero tumawag yung panganay ko at sinabing inaswang sila. Malaking baboy ramo raw at bigla na lang pumasok sa bahay namin nung gabing yon. Tapos, pagdating sa loob ng bahay, biglang nagsaaswang at inatake ang misis ko. Hala, totoo pala talagang aswang? Kaya nga, akala ko sa movie lang talaga yan at sa mga kwento-kwento ng mga matatanda noon. Ano po nangyari sa asawa nyo? Yung bata lang sa sinapupunan niya ang target ng aswang pero nadamay siya kasi nanlaban siya Nakatakbo ang panganay kong anak na 7 taong gulang noon. Humingi siya ng tulong. Kaya nadala sa ospital ang asawa ko. Pero dead on arrival na. Sobrang trauma ang nangyari sa mga bata. Dahil sa nangyaring yon, itinaga ko sa bato ang pag-iiganti. Hindi ko alam kung sino o ano ang aswang na pumatay sa aking mag-ina. Kaya lahat na lang ng aswang gusto kong patayin. Bakit ho kayo napunta dito? Nakilala ko ang kaibigan ko sa isang project sa Ilocos. Kuwela siya. Masarap kasama. Nagkapalagayan kami ng loob. Hanggang sa nagtapat ako sa kanya tungkol sa sinapit ng aking mag-ina. Nanahimik siya. Nagtaka ko kung bakit bigla na lang siyang nagbago mula noon. Hanggang sa kinulit ko siya. Tinanong ko kung ano yung nangyari sa kanya. Doon niya inamin sa akin na may kaibigan siyang aswang. Isang uri ng aswang na nasa dagat. Magindara kung tawagin. Natakot siguro siya na baka patayin mo ang kaibigan niyang aswang kaya bigla na lang siyang nagbago. Tama ka. Pero imbis na pagpatay sa aswang ang naisip ko, mas nag-alala ko sa kanya. Pinag-aralan kong mabuti ang mga magindara hanggang sa nalaman kong kumukuha pala talaga sila ng tao. Pero depende sa sitwasyon. Paano depende sa sitwasyon? Pumapatay ang mga magindara kapag sinisira ng tao ang tahanan nila. Minsan naman, kapag nagustuhan niya ang tao, kinukuha niya at isinasama sa lugar nila. Sinabi ko yun sa kaibigan ko pero hindi siya naniwala. Mula noon, iniwasan na niya ako ng tuluyan. Tinatawagan ko siya para kumustahin hanggang sa nalabang kong dito sa islang ito siya nagpupunta. Kasi dito sila madalas magkita ng magindara Ang lugar kasi na ito ay bihira ang mga tao. Malaya silang nakakasama. Nakita niyo ba yung magindarang yon? Oo. Isang beses, naabutan ko sila dito. Pero nakatakas ang aswang. Lalong nagalit ang kaibigan ko sa akin. Natakot kasi ako para sa kanya. Kaya nagawa kong sakta ng aswang. Isa pa,
ayaw kong kunin siya nito. Kaya po kayo nandito para makita uli yung kaibigan nyo. Pero sa tingin nyo po ba makikinig pa siya sa inyo? Baka nalaso na ng Magindara yung isip niya. Ang mas nakakatakot dyan, kung kinuha na siya ng aswang na yon. Wala na tayong magagawa pa kung kinuha na nga siya. Pero hanggat hindi pa, kukumbinsin ko siyang lumayo na. Mapanganib ang halimaw na yon. Ang kinakailangan patayin ko ay ang Magindara para lang mailigtas siya at gagawin ko yon. Ipanalangin ho natin na dumating nga siya at makinig na sana siya sa inyo. Hindi ba? Marlon ang sabi mo. May sadya ka rin dito. Tungkol sa tatay mo. Opo Pero ang totoo niyan, hindi ko naman alam kung paano aalamin ang totoo. Wala naman kasing inamin si Papa nun kung ano ba yung sadya niya dito Puro bakasyon lang kasi ang sinasabi niya. Hindi talaga siya nagpaalam sa atin noon. Bigla na lang siyang umalis ng walang pasabi, tapos pag uwi niya, sa kanya sinabi na nagbakasyon siya sa Batanes. Kaya nga si Mama, nanlalaki. Kasi lagi siyang wala Mahirap nga ang problema din niya. Kasi, di ba patay na ang tatay niya? Paano kung kinuha rin siya ng Magindara, Tito? Napatingin ang lahat kay Meloy nang sabihin niya yon. Pero walang nagsalita, lalo na si Minda at si Marlon. Nasa isip na rin kasi ng magkapatid na baka nga ganunan nangyari sa kanilang ama. Ay, nagbibiro lang naman ako ha. Bigla na lang kayong tumingin sa akin na parang papatayin niyo ako Pero alam niyo, taga rito ako. Ni minsan, wala akong narinig na may aswang dito sa amin. Kayo pala nga nagsasabi talaga. Hindi naman mapag-uusapan yan kung wala tayong nakikita sa kanya. Hindi rin naman basta-basta nagpapakita ang Magindara ng walang dahilan. Paano magpapakita sa atin ang Magindara na yan kung wala naman tayong sadya sa kanya? Wala tayong koneksyon, ganon. Di ba nga, Mr. Foggy, nakailang balik ka na kamo dito? Nagpakita na ba sa iyo ang Magindara na yon? Maliban doon sa nahuli mong magkasama sila ng kaibigan mo. Hindi pa. See? Meaning, kahit buong taon tayong mag-ubos ng oras dito, hindi tayo sisiputin nun. Mali naman natin na dumating siya bigla, hindi ba? Dumating siya. Anong gagawin natin? Kalapain tayo nun. Dapat siguro umuwi na lang tayo. Baka mamaya, ito na pala ang huling sandali natin sa mundo. Ayoko pang mamatay, no? Aayain pa ako ni Arnold na magpakasal. Pasya lang naman ang pagpunta natin dito, di ba? Bakit nauwi sa aswang hunting? Ano ba yan? Dahil sa naging kwentuhan nila, nabalot na ng takot si Minda at Meloy. Pareho na silang nagdarasal na sana'y hindi dumating ang aswang na Magindara. Taliwas naman yon sa kailingan ni Mang Fredo at Marlon. May kung anong nagtutulak sa binata na gusto niyang makita ng harapan ng halimaw. May kutob siyang may kinalaman din yon sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero hindi niya alam kung paano ito ikukonekta. Lumalalim na ang gabi, nakatulog na ng mahimbing ang ibang kasama nila. Si Mang Fredo at Marlon na lang ang gising. Pinagmasdan nila ang magandang langit habang pinagkikiramdaman ang paligid. Dahil sa lamig na katahimikan ng gabi, nagpasya na silang pumasok sa tent. Mahimbing na sana si Marlon nang maudlot ang kanyang antok dahil nakarinig siya ng kakaibang tinig. Isang babaeng umaawit at nakakahalina ang tinig nito. Ha? Sino yun? Si Meloy ba? Imposible namang si ate. Ang pangit ng boses nun. Pero hindi na naman si Meloy yun kasi boses babae. Hindi boses bakla na palaka. Teka nga. Hindi kaya yun na yung sirena? Ang sabi kasi ng mga matatanda, kumakanta ang mga sirena. Nang maisip niya yon, nagdalawang isip siyang lumabas ng tent dahil sa takot.
Pero bigla niyang naisip na baka narinig din yun ni Mang Fredo na pinunta nito ng mag-isa. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng tent, dala ang flashlight at tinagilap kagad niya ng tingin ang lalaki sa paligid. Maliwanag ang isla dahil sa buwan, kaya hindi na niya binuksan ang flashlight. Habang sinisiyasat ng tingin ng paligid, pinakikinggan niya kung saan ang gagaling ang boses na kumakanta. Tumayo ang balahibo niya dahil sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit nanunuot sa kanyang pandinig ang tinig na yon na parabang sinasadyang iparating sa kanya ang awit. Hindi na rin niya napapansin na habang nakikinig siya ay humahakbang na ng kusa ang kanyang mga paa palapit sa nilalang ng dagat. Hanggang sa abot tanaw na niya ito. Isang napakagandang sirena ang nakita niyang nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng isla. Para siyang naging bato sa pagkakatayo nang magtapat ang kanilang paningin. Bigla siyang bumalik sa ulirat nang maramdaman ang paghawak sa kanyang braso. Anong ginagawa mo dito? Mang Fredo, Narinig mo yung tinig na Magindara? narinig niyo rin po? Hindi mo siya dapat pinuntahan. Gusto mo ba makalimot? Nakakahalina ang boses nila at mapapasunod ka sa gusto niya. Hindi mo dapat pinakikinggan ang boses niya. Lumabas lang po ako kasi nag-aalala ako sa inyo. Baka ko narinig niyo rin yung tinig na yon. Alam kong pupuntahan niyo siya kaya hinahanap ko na lang po kayo. Pinaririnig lang ng Magindara ang boses niya sa taong gusto niyang kunin. Ho? Ibig sabihin hindi niyo siya narinig? Hindi. Iilang saan ako pero nakita kitang naglalakad eh. Tapos sinundan kita at nakita kong aswang na tinatawag ka. Huwag mo siyang tingnan. Kaya kanyang ma-hypnotize. Kinakausap po niya ako eh. May gusto siyang sabihin. Huwag mo siyang pakinggan. Pero bakit ako nakakarinig sa kanya? Kaya niya makipag-usap gamit ang isip. Sige na, bumalik ka na sa tent. Pero makinig ka na sa akin. Huwag mo siyang pakinggan. Mapandin lang siya. Gagawin niya ang lahat para maakit ka. Heto. Suotin mo ang kwintas ko. Mukhang pinupunterya ka niya eh. Agimat ang kwintas na ito. Poprotektahan ka niyan. Hindi. Ayoko. Nagagalit siya eh. Sinisigawan niya ako. Ang sakit. Parang sasabog ang ulo ko. Ang lakas ng sigaw niya. Aray! Ang ulo ko! Napalood si Marlon dahil sa iniindang sakit ng ulo. Napatingin si Mang Fredo sa aswang. Nakita niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa pagpigil niya na magkausap ang dalawa. Magindara! Ikaw ba ang kinakatagpo ng kaibigan ko si Panyong? Natatandaan mo ba ako? Aray! Nagagalit siya. Hindi ka raw po niya kilala. Galit siya sa inyo. Nakikipag-usap siya sa'yo. Hindi niya ako kilala. Ibig sabihin eh, hindi siya yung Magindara na kinakatagpo ni Panyong. Hoy, aswang! Kung hindi ikaw katagpo ng kaibigan ko, ibig sabihin, balak mo lang mambiktima dito. Hindi ko papayagan yon. Hindi mo makukuha ang binatang ito. Lalong nagalit ang aswang kay Mang Fredo. Tumalon ito sa dagat at nawala. Maras itong inihampas ang buntot sa tubig at bawat putik nito'y nagtatalsikan ng tubig dagat sa dalawang lalaki. Dumampot naman ng bato si Mang Fredo at saka ito inorasyonan. Pagkatapos ay inihagis sa mga yun sa aswang. Sa bawat batong inihagis niya ay sa pulang katawan na Magindara kaya lalo itong nagalit. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas na halos ikabingi ng dalawa. Pati ang mga kasama nilang natutulog sa tent ay nagising. Nasaksihan nila ang pagbawala ng Magindara hanggang sa tuluyan itong lumayo. Oh, ayos ka lang Marlon. Umalis na siya. Ang sakit ng ulo ko. Parang nababasag ang bungo ko dahil sa pagsigaw niya eh. Paano niyo po siya napaalis? Gamit ang mutsako na batong buhay. Nagagamit ko ang kapangyarihan nito sa kahit na anong bagay na mahawakan ko. Kaya naging sandata ko ang bato kanina. Tinamaan siya sa bawat pagbato ko. Kitang-kita ko na sugatan siya. Pero dahil nagalit natin siya,
Siguradong babalikan niya tayo. Sabi nyo kanina, hindi siya ang Magindara na katagpo ng kaibigan nyo. Ibig bang sabihin, dalawa ang Magindara? Hindi naman talaga nag-iisa ang mga Magindara, Marlon. Marami sila. Halika, bumalik na tayo sa tent. Nagising na rin sila dahil sa ingay ng aswang na yon. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ano yung nakita namin? Anong halimaw yun? Parang may buntot eh. Isda na malaki? Sirena ba yon? Hoy, ako lang ang sirena dito ha? Magindara ang nakita niyong yon. Muntik nang mabiktima si Marlon. Mabuti at nasundan ko siya. Ano? Ano nangyari? Nakita ko na lang na lumalapit siya sa Magindara. Narinig ko kasing may kumakanta. Tapos, hindi ko na mapigilan ang paglapit ko. Naku po, delikado pala talagang aswang na yon. Masyado pang maaga. Hindi pa tayo makakaalis dito. Paano kung balikan tayo noon? Base sa nakalap kong impormasyon sa kanila, hanggat may pagkakataon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung biktima nila. Kaya sigurado ko na bago sumikat ang araw, pipilitin niyang makuha si Marlon. Hala, paano na to? Laban natin sa kanya. Paano kung magsama pa yun ng mga kakampi pagbalik? Bibigyan ko kayo ng agimat. Sandali kukunin ko sa bag ko, ha? Bumalik na kayo sa tent nyo. Hintayin nyo ako doon. Dahil may dalang agimat si Mang Fredo, ay binigyan niya ng tig-isa ang grupo ni Marlon. Ipiniliwanag din niya kung anong klaseng agimat ang mga yon at kung papaano sila mapoprotektahan. Binigyan din sila ng mga dalang pangontra sa aswang tulad ng asin at dinikdik na bawang. Pati ang maliit na bote ng langis kung saan malalaman kung may aswang sa paligid kapag kumulo ay naibigay din niya. Habang nag-uusap-usap sila, napahinto sa pagsasalita si Mang Fredo. Mang Fredo, bakit po kayo huminto? May problema ba? May nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa paligid. Energy? My gosh! Ang klaseng creature ka. Parang natatakot na ako sa iyo ha. Baka mamaya bigla ka nalang magpalit anyo dyan. May nagsasagawa ng ritual. Ritual? Bakit? Saan ka pupunta? Kailangan ko siyang pigilan. Delikado kapag nagpatuloy ang ritual na yon. Maiwan ko na muna kayo dito at maging alerto. Sasamahan ko na ho kayo. Hindi kayo pwede mag-isa. Baka mamaya marami yan sila. Wala ho kayong kakampi. La, parang malaki ang maambag mo ha. Marlon, dumito ka lang. Hayaan mo na yung iba nating mga kasamang lalaki ang sumama sa kanya. Ate, hindi naman kami lalayo eh. Kahit anong pigil ni Minda sa kapatid, ay hindi naman nagpapigil si Marlon. Maingat silang naglakad sa isla. Binaybay nila ang dalampasigan habang hinahanap ang nilalang na nagsasagawa ng pagriritual. Hanggang sa nakita na nila ito sa may buhanginan. May siga itong ginawa at sa apoy ay ipinapatak ang dugo kasabay ng pag-usal ng orasyon. Sa bawat patak ng likido ay sumisiklab ang apoy. Nang matapos ito sa pag-uorasyon, ay nagpatugtog ang babae ng flute na parang may kung sinong tinatawag mula sa karagatan. Dali-daling kumilos si Mang Fredo. Dumakot siya ng buhangin at agad ay sinaboy sa siga para mamatay ang apoy. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa maapuwa ang siga. Gulat na gulat ang babae sa kanyang ginawa. Pero imbis na magalit ito, ay ngumiti lang at sinabi na walang saysay ang ginawa niya dahil tapos na rin naman ang kanyang pagriritual. At anumang oras ay darating na ang mga nilalang sa dagat na kanyang pakay. Sino po ba yan? Nakakatakot naman siya. Para siyang mangkukulam. Mangkukulam talaga siya. Isa siyang aswang na mangkukulam. Siya ang hinahanap kong maninikil. Yan pala yung sinasabi ni Buboy na nakita niyang babaeng lumilipad. Nakakatakot na ang itsura niya. Dahil ayaw tumigil ng babae sa ginagawang pagtugtog ng flute, ay maras ng inago ni Mang Fredo ang instrumento. Tumawa lang ng nakakatakot ang babae. Nanglidisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya.
Magsasalita pa sana si Mang Fredo pero natigilan siya nang makarinig ng tinig ng sirena na papalapit sa kanila. Pare-pareho silang napatingin sa dagat at nakita nga nilang may sirenang lumalangoy papalapit sa kanila. Yan yung halimaw kanina, di ba? Bumalik nga siya. Huwag kang tititig sa mga mata niya. Baka mamaya gamitan ka ng mahika. Lumayo tayo. Baka umatake yan. Tingnan nyo, bakit nag-uusap sila? Magkakampi sila? Mukhang tama ka. Pero hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila eh. Kayo ba, naiintindihan nyo? Mukhang may sarili silang paraan ng pag-uusap ah. Magkasabwat nga sila. Base sa pinag-uusapan nila, ang Maninikil ang nagdadala ng biktima sa Magindara. Ho? Paano? Dinadala niya dito mismo ang mga biktima nila? Hindi ganon ang gawain ng Maninikil. Kapag may bibiktimahin siya, niriritwalan niya ito para bigyan ng sakit. Hindi na yung gagaling kahit ipa-hospital pa. Mamamatay siya sa karamdaman at kapag patay na, kukunin niya ang kaluluwa nito para ikulong o di kaya'y ibigay sa iba. Depende sa kung anong usapan nila. Kung ganon, nagpupunta dito ang Maninikil na yan kasi may ibibigay na siyang biktima sa Magindara. Wala raw siyang dala ngayon Pero sa susunod na mga araw ay marami siyang ibibigay. Nakakatakot naman. Teka, anong ginagawa niyo? Bakit niyo hinubad ang suot niyo? Suot yung sinturon. Hindi ito sinturon. Ang tawag dito ay latigo na gawa sa buntot ng pagi. Ano ang binabalak niyong gawin? Ang hadlangan sila sa kanilang balak. Lumayo ka. Magtago ka para hindi ka matamay dito. Pumunta ka doon sa mga kasama mo at protektahan niyo ang isa't isa. Hindi na kayo dapat matamay dito. Hindi naman ninyo ito laban Paano po kayo? Matagal ko nitong ginagawa, iho. Sanay na ako sa ganitong laban. Sige na, umalis ka na! Nagmamadaling bumalik si Marlon sa mga kasama niya na naghihintay din sa kanya. Mula sa kanilang pwesto ay kinakabahan silang pinapanood ng lalaki habang nakikipaglaban sa babaeng Maninikil. Inakala nilang ordinaryong babae lang ito na may kakayahang magsagawa ng ritual at magbigkas ng orasyon, pero nagkamali sila. Dahil habang naglalaban ng dalawa, ay doon na ipinamalas ng babae ang kanyang lakas at kakayahan bilang aswang. Humahaba at tumulis ang kuko nito na kasing talim ng punyal. Ito ang ginagamit niya sa pakikipaglaban. Maliksi ang babae, kaya nasasabayan nito ang mabilis na kilos ni Mang Fredo. Anong nangyayari doon? Anong klaseng mga nilalang yon, Marlon? Bakit sila nag-aaway-away? Mga aswang sila, ate. Ano? Saan galing ang babaeng kalaban ni Mang Fredo? Paano siya napunta dito sa isla? Tapos, nakita ko kanina na may apoy doon. Ano yon? Si Gayon. Nagdi-ritual siya para tawagin yung Magindara kakampi niya. Ang sabi ni Mang Fredo, magkasabwat sila sa pagbibiktima ng mga tao. Pero hindi namin alam kung bakit yun ang ginagawa ng babaeng Maninikil Kailangan natin kumilos. Tulungan natin si Mang Fredo. Hindi niya kakayanin ng dalawang yon. What? OMG! Wala akong alam sa pakikipaglaban. I cannot! Yung mga pangontra sa aswang na binigay ni Mang Fredo, gamitin natin sa kanila. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Nasa isla tayo. Kung matatalo nila si Mang Fredo, sa tingin nyo ba makakaligtas pa tayo dito sa isla? Dito na tayo mamamatay. Dahil yan sa katigasan ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo manahimik ka na lang kasi. Masyado mo ipinipilit ang gusto mo. Wala na tayong oras para magsisihan, ate. Pag-uwi natin, saka mo na lang ituloy ang paninermon mo. Mas mahalaga ngayon ang kaligtasan natin. Tara na! May point siya. We have no choice. Kailangan talaga nating lumaban ngayon. Oh my gosh! Hindi ko talaga mapaniwalaan na may ganitong kaganapan sa tahimik at magandang bayan namin. Pero para sa kaligtasan ng all, kailangan kong magpakabayani ngayon. Hindi ako papayag na ang bayan namin ay maging pugad ng mga aswang. No way! So let's go! Fight, fight, fight! Dala ang pangontra sa aswang, pinuntahan nila si Mang Fredo para tulungan sa pakikipaglaban. Nagulat man ang lalaki pero natuwa rin siya dahil sa matapang nilang desisyon.
Ginamit ng grupo ni Marlon ang asin at dinikdik na bawang para isaboy sa maninikil. Lalo nagalit ang aswang. Umatungal ito at naglabasan pa lalo ang matutulis nitong mga ngipin. Sinugod sila nito, pero mabilis nilang sinabuyan ng asin dahilan para mapatras ang halimaw. Hinigupit naman ni Mang Fredo ang maninikil gamit ang kanyang latigo at gumapos ito sa leeg ng babae. Hinigit niya ang latigo kaya hindi na nakakilos ang aswang. Aligaga itong napahawak sa latigo at pilit na inaalis ang pagkakagapos sa kanyang leeg. Sabuyan niyo pa ng asin hanggang sa masunog. Kailangan natin siyang mapatay dahil kung hindi, mas marami pa siyang mabibiktima sa lugar na ito. Hindi ako papayag na makapambiktima pa siya. Hindi siya pwede magkalat ng lagim sa bayan natin. Umanda ka sa aking aswang ka, ang kapal ng face mo. Susunugin kita ng asin, pwisit ka! Pinutulong-tulungan nilang paliguan ng asin at bawang ang maninikil. Panay ang atungal nito habang nagwawala pero hindi niya magawang makatakas. Natigilan sila ng umatungal ang Magindara dahil sa nakikitang pagpapahirap sa kanyang kakampi. Lumungoy ito sa dagat para bumelo, pagkatapos ay pinaulanan sila ng tubig dagat gamit ang buntot. Pero hindi yun nakatulong sa maninikil. Maalat ang tubig dagat kaya lalong nalapnos ang balat ng aswang. Galit na galit ito sa Magindara. Muling gumawa ng paraan ng aswang ng dagat para sumalakay. Pero hinarap na siya ni Mang Fredo. Ibinigay niya ang latigo kay Marlon at sinabihan ng binata na ipagpatuloy ang pagpatay sa maninikil sa pamamagitan ng paglalatigo rito. Gamit naman ang kapangyarihan ng kanyang mutya na batong buhay, naging makapangyarihang sandata ang mga batong kinuha niya sa lupa. Buong lakas niyang pinagbababato ang Magindara. Nakakapinsala ang katawan nito dahil parang nagbabagang bato ito na tumatama sa kanya. Pero hindi nagpatalo ang Magindara. Paulit-ulit nang pinalalakas ang alon ng dagat para lunudin ang mga kalaban. Doon na tayo! Alon! Tubig dagat! Punta tayo sa itaas! Mapanganib dito sa dalampasigan tayo na! Mauna ka na ate! Lulunurin ko muna ang maninikil na ito! Pag-iingat ka, BFF! Baka ikaw ang malunod, ha? Kahit parang lutang gulay na ang itsura niyan, mukhang may tinatago pa rin lakas eh! Ako nang bahala dito! Sige na! Bumalik na kayo sa tent! Habang nakikipaglaban si Marlon sa aswang, natigilan siya na makarinig ng kakaibang tinig. Mahinahon nitong humihimig na ramdam niya ang kapayapaang hatid ng nilalang na papalapit. Nakita niya rin ang unti-unting pagpayapa ng marahas na alon ng dagat. Pati ang kalaban niyang maninikil ay nanginig at bakas ang takot sa mga mata. Nagpumiglas ang maninikil mula sa kanyang pagkakahawak sa kagustuhan nitong makatakas. At hindi na yon napigilan ni Marlon. Ano yon? Sinong paparating na yan? Bakit parang kinatatakutan nyo? Pati ang Magindara na kalaban ni Mang Fredo biglang nagtago sa malaking bato. Nandyan na siya. Dumating siya. Sino ho? Sino yung dumating na yan? Bakit ramdam ko yung taglay niya kapangyarihan? Siya ang Magindara na kinakatagpo dito ni Panyong. Ganyan-ganyan ang enerhiya niya nung naramdaman ko siya dati. Siya? Gusto ko siyang makita. Ako rin. Gusto ko siyang makausap. Nagtipo na sila sa dalampasigan para hintayin ang pagdating ng Magindara. Nakaramdam ng pagkamangha si Marlon nang makita itong palapit na parabang ang alon ng dagat ang naghatid sa kanya. Nagliliwanag ang Magindara at tila tinatanglawan pa siya ng liwanag ng buwan. Isang mapayapang pagbati ang bungad sa kanila ng magandang sirena nang makalapit na sa dalampasigan. Kamangha-manghang hindi tumigil ang alon na kanyang sinasakyan. Pero hindi ito umaabot sa buhanginan. Tila ba nakokontrol na Magindara ang dagat na para siya ang nagmamay-ari nito? Ikaw nga Magindara ang kaibigan ni Panyong. Wala siya rito at hindi na siya babalik. Nandito ako para kausapin ka. Ano pakay mo sa kanya? At itong mga aswang na ito, sino sila? Mga alagad mo ba sila? Anong sinabi ng Magindara? Nagsasalita siya pero bakit hindi ko naririnig? Ako rin, hindi ko rin naririnig yung boses niya. May boses ba siya?
Kayo ba? Naririnig nyo? Kayo po, Ninong. Dinig nyo ba? Hindi nyo rin dinig? Paano natin malalaman ang sinasabi niya? Siya nga raw ang kaibigang magindara ng kaibigan ni Mang Fredo. At talaga raw hindi nababalik si Mang Panyong kasi matagal na niyang sinundo. Nandun na raw at masayang namumuhay sa kanilang kaharian. At yung dalawang asungot daw na yon, mga taksil na kanilang lahi. Naparito siya para sunduin sila at parusahan. Naririnig mo siya? Naintindihan? Oo, pero nagtataka rin ako kung bakit naiintindihan ko siya eh. Pero yung isang magindara, hindi ko maintindihan ang salita niya. Namimili talaga ang mga magindara kung sino lang ang mga gusto niyang kausapin. Hala, tumingin sa iyo, Marlon. Baka nagustuhan ka. Naku baka kunin ka niya at isama ka sa kanila. Hindi pwede. Huwag ang kapatid ko. Hindi ako papayag. Hindi pa nga ito nakakapag-asawa eh. Hindi raw niya ako kukunin. Nakilala raw niya ang suot kong kwintas. Quintas? Di ba bigayan ni Papa? Oo. Ang sabi lang ni Papa sa akin, palagi ko daw suotin ito. Kasi proteksyon ko ito at makakakilanlan. Teka, hindi kaya siya ang dahilan kung bakit nagpapabalik-balik si Papa dito? Tanungin mo na. Yan lang naman ang gusto mo, di ba? Ang maliwanagan ng lahat. Magindara, kilala mo ba yung Papa ko? Ang kwintas na ito, siya ang nagbigay nito sa akin. Ang sabi niya, espesyal daw ito. Ang kwintas na yan? Nakit kong gamit yan ni Panyong dati Bakit ngayon ko lang napansin ang kwintas mong yan? Sandali nga. Ikaw ay... Nagsasalita na naman yung Magindara. Anong sabi, Marlon? Ang sabi ng Magindara, siya raw ang nagbigay ng kwintas nito kay Papa. Bago ang oras para sundin na niya si Papa. Kailangan maibigay daw ito ni Papa sa kanyang mahal sa buhay. Para maging palatandaan ng Magindara kung lahi ni Papa yun. Kasi nangako daw siya kay Papa na lahat ng kanyang kadugo poprotektahan niya. Magindara, tama bang iniisip ko na si Panyong at ang kanyang ama iisa? Kaya hindi na babalik si Panyong kasi kasama mo na siya. Paano nangyari yon? Marlon, ang buong pangalan ba ng tatay mo Epifanio? Opo, Epi ang palayaw niya. Ibig sabihin, iisang tao lang pala talaga ang kilala natin. Kaya iisa lang ang dahilan natin kaya tayo nagpunta rito. Sira ulo talaga yung Panyong na yun May sinasabi pa yung sirena ano daw yon? Nag-aalala daw siya kung bakit hindi na bumalik si Panyong dito. Kaya gumawa siya ng paraan para makausap kahit malayo. Nagpapakita siya sa panaginip at tuwing gabi nagpapatunog siya ng flute para makarating sa pandinig ni Panyong. Doon daw niya nalaman ang kalagayan nito. Nagkasakit si Panyong dahil isinumpa siya ng maninikel na yan. Binalak siyang gawing alay sa Magindara na yon. At para hindi na matuloy ang masama nilang balak, kaya sinundo na niya si Panyong at sumama naman daw ito sa kanya. Pero paminsan-minsan daw tumatakas si Panyong kasi may anak na binabalikan para masiguro ang kaligtasan nito. Si Buboy? Bakit? Anong mangyayari kay Buboy? Nasa ilalim daw ng sumpa ng maninikel si Buboy. Magkakasakit din daw siya at kapag namatay ay kukunin ng maninikel ang kaluluwa niya at gagawing alay sa Magindara. Hindi, si Buboy. Kailangan na nating umuwi. Kaya pala siya nagkakasakit. Kaya pala sabi niya sa eroplano pa lang may babaeng galit na galit sa kanya. Akala natin nausog lang siya pero hindi pala. Tara na, umuwi na tayo. Kailangan nating iligtas si Buboy. Pero madaling araw pa lang Hindi pa tayo pwedeng pumalaot. Saka may kalaban pa tayo na sa ngayon ay parang tumatakas na. Hindi yan sila makakatakas. Dahil tumakas na ang mga kalaban nila, pinigilan na ito na Magindara. Sinilo niya ng alo ng maninikel para hindi makatakas. Pagkatapos ay kinalaban nito ang Magindarang kakampi ng maninikel.
Ilang minuto silang naglaban hanggang sa matalo ang taksil na Magindara. Pagkatapos itong makuha ang dalawa, ay nagpaalam na sa kanila ang sirena ng karagatan. Umalis itong dala ang mga bihag at sinigurong hindi na muling magkakaroon ng pag-atake sa lugar na yon. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil tapos na ang labanan. Hinintay na lang nila na mag-umaga para makalis na sila sa isla. Hindi natin sukat akalain na ang isang taong kilala natin ay iisa lang pala talaga. Hindi ba, Mang Fredo? Oo nga. Pero ang mahalaga, nalinawan na tayo sa lahat. Opo, tama nga si Buboy. Hindi namatay si Papa. Nasa ibang lugar lang siya. At mula nun, hindi na siya iniwan ni Papa. Palagi pala talaga siyang binabantayan nito. At nalaman ko rin na hindi lahat ng halimaw ay halimaw. Tama si Panyong. May mga nilalang na may mabubuting puso at naghahanap lang ng kapayapaan para sa lahat. Naging mapanghusga lang ako sa lahat eh. Paano ho yan? Di ba nagiganti kayo dahil sa pagkamatay ng mag-ina nyo? Ano na hong plano nyo ngayon? Ganun pa rin naman ang plano ko. Pero ngayon, may mga pagbabago lang. Kikilalanin ko muna kung sino talaga ang kalaban. At kung may makakatagpo naman uli ako ng mga aswang, aalamin ko muna kung masama sila o mabuti. Kasi hindi naman pala lahat dapat parusahan ng kamatayan. Pero halimaw pa rin sila. At hindi pa rin ako makapaniwala na totoong may mga aswang. Mabuti na lang talaga at hindi tayo napahamak. Salamat talaga ng marami dun sa mabait na Magindara na yon. Sana'y talagang wala ng aswang na umatake uli sa lugar namin. Sayang lang talaga at hindi ko nakita si Papa. Hindi man lang siya nagpakita sa atin. Pero dahil makikita sila ng maninikil na yon, baka si Papang magbigay ng katarungan sa sarili niyang kamatayan. Ay panigurado yon. Ayan! Sumisikat na ang araw! Pwede na tayong umuwi! Oo, maggayak na kayo. Kailangan ko na makita si Buboy. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nakikita ang ligtas ng kapatid ko. Nang nakauwi na sila sa bahay nila Meloy, kaagad nilang hinanap si Buboy. Naabutan nila itong nasa kwarto at inaapoy ng lagnat. Buboy, taas ng lagnat mo! Kakain namin ng hapunan nagsimula na siyang mahilo. Tapos nagsuka. Binantayan ko magdamag ang bata pero nilalagnat talaga Balak na nga namin dalhin sa doktor ngayon. Mabuti na lang at dumating kayo. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa bata. Pasensya na kayo ha. Ayos lang po. Alam na namin kung bakit ito nangyayari. Pero ano nang gagawin natin, Marlon? Di ba ang maninikil ang may gawa nito? Ibig sabihin, kagaya ito ng sakit ni Papa. Paano natin siya mapapagaling? Si Papa nga hindi naman napagaling ng doktor, di ba? Si Mang Fredo, baka po may maitulong kayo. Kaya ko siyang gamutin. Tulungan niyo akong maihanda ang mga kailangan kong mga gamit at halamang gamot. Pinagtulong-tulungan nilang makuha ang lahat ng mga kailangan sa panggagamot. Pagkatapos ay isinigawa agad ni Mang Fredo ang pagbibigay ng lunas kay Buboy. Nang matapos ang gamutan, ay binigyan niya rin ito ng agimat na magpoprotekta sa kanya. Lalo pat lapitin siya ng mga elemento. Buong araw at buong gabi, nagsalitan sa pagbabantay sina Minda at Marlon sa kanilang nakababatang kapatid para masiguro ang paggaling nito. Ano ate? Kumusta na si Buboy? Maayos na siya. Napakain ko na nga ng lugaw at malakas ng kumain. Tapos, madaldal na rin. Ay, salamat naman. Sandali at pupuntahan ko lang siya sa kwarto. Sige. Pagpasok ni Marlon sa silid, ay naabutan niya ang kapatid na nakaupo sa gilid ng kama at may kung sino na namang kinakausap na hindi nakikita. Nagsasalita ka na naman mag-isa. Sino kausap mo? Kuya, kasi po... Ayos lang, Buboy. Mula ngayon, lahat na nang sasabihin mo ay paniniwalaan ko. Pasensya na kung hindi kita pinaniwalaan dati Hindi naman kasi sa hindi ako naniniwala sa'yo pero ayaw kasing mamuhay ka ng ganyan Gusto kong mamuhay ka pa rin bilang ordinaryong bata. Naglalaro kasama ng iba. Hindi yung palagi ka nag-iisa. Alam ko naman po yun, kuya.
Hindi naman po ako kumakausap ng hindi ko kilala eh. Sabi ni Papa, mag-ingat daw ako sa mga kakausapin ko. Kasi hindi raw lahat mabuti. Si Papa, nagpapakita pa ba sa'yo? Opo, kanina lang po nandito siya eh. Umalis na? Opo, nagpunta lang siya para magpaalam. Ha? Magpaalam? Bakit daw? Hindi na raw niya po ako mababantayan kasi malaki na raw po ko. Tsaka nandyan naman daw po kayo ni ate. Naniniwala na daw po kasi kayo sa akin eh. Wala na ba siyang ibang sinabi? Sorry daw po kasi marami siyang inilihim. Hindi daw po kasi niya sinasabi dahil mahirap naman daw po talagang paniwalaan ng lahat eh. Tapos ayaw daw po niyang malagay tayo sa kapamakan. Pero masaya daw po siya kasi nagpunta tayo dito sa Batanes. Masaya siya? Bakit daw? Kasi ang sabi po niya, dito raw po nagsimula ang lahat eh. Kaya dapat dito rin yun matuldukan. Alam mo po kuya, matagal na akong sinasabihan ni Papa na ayain kayong pumunta dito sa Batanes eh. Di ko lang po masabi kasi nagagalit po kayo. Pero sabi naman po ni Papa, kapag daw po nakatadhana, talagang magaganap. Oo, tama siya. Kapag nakatadhana, hindi talaga nahahadlangan. Pero ngayon, okay na ang lahat. Magaling ka na. Kaya dapat na tayong mamasyal dito. Maraming magagandang pasyalan dito. Dapat malibot natin lahat bago tayo umuwi. Talaga po? Oo. Ang daya nyo nga po eh. Hindi nyo ako sinama doon sa isla. Nakakainis po kayo. Bawal ka pa naman pumunta dun kasi bata ka pa eh. Hindi mo kakayanin yung malalakas na alon. Pero paglaki mo, babalik ulit tayo dito. Tapos pupuntahan ulit natin yung Siyayan Island. Talaga po? Oo. Basta magpalaki ka ng mabilis ha. Huwag kang puro cellphone kasi nakakapandak daw yun. Binabawalan mo lang ako mag-cellphone eh. Hindi naman yan totoo eh na nakakapandak. Hindi huwag kang maniwala. Bahala ka. Kaunting taas na lang sa lupa ang mangyayari sa pagtangkad mo. Hanggang balikat na lang kita, no? Nag-aasaran silang dalawa nang pumasok si Minda sa loob ng silid. Sinabi nitong naroon sa sala si Mang Fredo para magpaalam dahil mauna na itong umalis ng Batanes. Kinausap nila ang lalaki at nag-iwan ito ng address nila para kung gusto daw nilang makapasyal doon sa kanilang lugar ay pwede silang pumunta kahit na anong oras. Sumang-ayon naman ang magkapatid dahil gusto rin nilang makarinig pa ng kwento tungkol sa kung gaano kapasaway ang kanilang ama. Oh, ano na? Nasaan na kayo? Di ba kagala tayo? Ang tagal nyo naman. Nandiyan na. Huwag ka nga masyadong magmadali. O, yung camera ba, dala mo? Baka kasi malobat itong dala ko eh. Dapat meron tayong pamalit ha. Oo, hindi ko ito pwedeng kalimutan. Kailangan makapag-ipon ng memories. Excited na akong gumala eh. Memories ba talaga ang iipunin mo, ate? Baka naman pagyabang mo lang sa mga kaibigan mong drawing lang ang planong mamasyal, ha? Syempre, kasama na rin yun doon. Siguradong maiinggit talaga sila sa akin. Hetong iginayak kong pagkain at inumin ninyo. Meloy, ikaw nang bahala sa mga kaibigan mo, ha? Huwag mong hayaan na gumawa ng mga bawal at baka huliin sila na kinauukulan. Dapat sumunod palagi sa protocol, lalo na sa kaayusan at kalinisan. Ay, ina talaga. Nanay na nanay ang datingan. Huwag na kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Oh, ready na ba ang lahat? Tara na! Yay! Masaya silang naglibot sa magagandang pasyalan sa Batanes. Ilang araw ding naglagi doon ng magkakapatid para sulitin ang bakasyon. At nang umuwi sila, ay hindi na sumama si Meloy dahil ilalaan pa niya ang ilang araw na bakasyon kasama ang pamilya. Ilang araw na ang nakalipas matapos makauwi ang magkakapatid. Nagkaroon ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay nila, lalo na kay Buboy. Gusto kasi nilang maging normal na ang buhay ng bata, kagaya ng pakikipaglaro sa mga kaidaran.
Isang introvert kasi si Buboy at mas gustong mag-isa lang at isinusubsob ang sarili sa pag-aaral tuwing may pasok at maglalaro lang ng mag-isa kapag bakasyon. O Buboy, halika dito. Po? Bakit po? Baka palalabasin niyo lang ako para makipaglaro Ayaw ko nga po eh. Hindi naman po kasi laro ang gusto nila eh. Nakakasakit naman po sila eh. Paano kang hindi masasaktan ilalampa-lampa ka? Sabi ko sa'yo, dapat palakasin mo yung katawan mo. Mag-gym ka na kaya? Hoy, ano ba pinagsasabi mo sa bata? May nag-gym ba ng ganyang edad? Lo, imbis yung bata ang mag-react, ikaw talaga kung samaan mo kaya si Buboy na mag-gym, parang kailangan mo rin talaga Kasi tingnan mo yung suot mo, para ka ng suma no? Paano ka aayain ng jowa mo ng kasal? Di sa'yo kakasya ang wedding gown. Hoy, huwag mong ibalik sa akin ang usapan Di ba kayong dalawa ang nag-uusap? Huwag mo akong idamay dyan. Sapakin kita dyan Paano sumisingit-singit ka? O sige, balik tayo sa usapan Buboy. Yung pakikipaglaro mo sa ibang bata, bahala ka kung gusto mo o ayaw mo. Pero may ibibigay ako sa'yo. Cellphone po? Hindi. Ang usapan natin, di ba? 2 hours na paggagamit lang ng cellphone sa isang araw. Naubos mo na yung oras mo kanina, di ba? Ano po ba yun? Mas malaga pa po ba yan sa cellphone? Oo. Ito kasing kwintas na bigay ni Papa. Itong galing sa kaibigan niya Magindara. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng kwintas to Kasi parang normal na itim na bato lang naman ito. Wala naman akong gagawin dito Dahil sa ating tatlo, ikaw lang naman ang abnormal. Ibibigay ko na sa iyo to. Abnormal ako? Hindi, joke lang yon. Basta, heto na ang kwintas ni Papa Ikaw na magsusot nito, baka para sa iyo talaga to Heto, ayan, sinuot ko na sa iyo. Sabi po ni Papa sa akin dati, mutya daw po ito. Mutya ng Magindara. Hindi ko lang po maintindihan kung ano yun Basta, kung ano man yan, bahala ka na dyan. Feeling ko kasi magiging protection mo yan. Kasi nga, abnormal ka. Ate, si Kuya di naman ako abnormal Huwag niyo nga akong gambalain at kausap ko si Arnold ko. Bubuntugin ko kayo dyan Manahimik nga kayo dyan. Huwag mo na silang istorbohin, Buboy. Baka maudlot pa yung pag-aasawa niyan. Kailangan na niya mag-asawa at malapit na siyang mawala sa bingo card. Halika na, doon tayo sa kwarto. Maglaro na lang tayo sa computer. Yay! Oh, ngayon lang ito kasi bored lang ako. Opo, tapos bukas uli. Hindi na no, ngayon lang to. Kahit gaano kaganda ang isang lugar sa ating paningin, meron pa rin itong lihim na hindi makikita ng ordinaryong mga mata. Lahat ng lugar ay may kwento, pero hindi lahat ng tao ay nakakaalam nito. Kagaya ng Batanes na talaga namang nakakaakit ang ganda. Pero may kwento palang mas magpapaganda pa sa kanya. Kagaya ng karanasan ng magkakapatid na kung hindi nila ibinahagi, hindi natin malalaman na may ganito palang magandang kwento ang lugar. Kayo, anong kwento ng bayan nyo? May karanasan din ba kayong ganito rin kahiwaga? Makikinig kami. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli, kung nagustuhan niyo po ang kwento natin at mahilig kayo sa mga ganitong klase ng kwento, maaari lang na mag-subscribe kayo at pindutin na rin ang notification bell kung bago lang kayo sa ating channel. Pati na rin po, pakipindot ang like at mag-comment na rin kayo sa baba at i-share na rin po ang ating kwento. Hanggang sa susunod nating kwento, wakas!